sa mga iglesia by Mrs. Ellen Goldwhite. Buti pa, binigay niya ito kay Mr. James White. James White, dear, ikaw na lang magsulat dito kahit naging author para lalaki ka. Pero ito patutuo, Testimonies of the Church, Ellen Goldwhite. Salamat, letra per letra, nababasa. Hindi ko dinanaya kayo. Ang mga babae, Ellen Goldwhite mo, babae, Mrs. nga, ay magsitahimik sa mga iglesia. Kaya hindi ka magpatutuo, hindi to pwede, bawal to. Bawal to, mga kapatid namin sa Badista, bawal. Sabi diyan, walang kapahintulutan magsalita. Pero sabi dito, ang dami daw sinulat ni Ellen Goldwhite. Saan yung desire of Diyos? Ito nga, hiramin muna natin, Mr. Moderator. Andito sa pahina, sa preface, so, about the author, and page 9 and 10, sabi dito, Ellen Goldwhite was in her own right a religious leader, author, publisher, and one of the founders of the Seventh-day Adventist Church. Author na, publisher pa, teacher. In her prime, Mrs. White often addressed audiences from 5 to 10,000 persons. Sa loob ng iglesia, 5,000 katao, pinagsalitaan ni Ellen Goldwhite dito sa Biblia. Bawal! Naku, mamuno, bawal ka, bawal! Kaya hindi pwedeng pundador eh. Bakit? Unang Timoteo 2:10-11. Napakalinaw ng Biblia. Bakit naman binabasa ito ng ating mga kapatiran sa Badista? Hindi nila nakuha ang tema dito ni Pablo. Ang babae, mga aral na tumahimik na may buong pagpasakot. Ngunit hindi ko ipinahintulot na ang babae ay magturo, magpatutuo sa iglesia, magturo ni magkaroon ng pamumuno. Kaya hindi pwedeng leader dito, religious leader, fundador pa, publisher pa, teacher pa. Mga kapatid, dapat tayo ay magmulat na ngayon. Ang katunayan dito sa iglesia, hindi talaga nakaugalingan. Mula pa ng unang kapanahunan ng pagtayo ng iglesia, ang mga babae hindi ang namumuno, hindi kailangan naging religious leader, founder, publisher. Walang ganyan. Sapagkat sabi dito sa unang Korintios 11:3, ganito, datapat ibig ko na sa inyong malaman ang Pangulo ng bawat lalaki si Kristo, at ang Pangulo ng babae ay lalaki, at ang Pangulo ni Kristo ay yung Diyos. Sa 16, ito ang nakauligalian ng iglesia, ang lalaki ang mamuno, hindi babae. Hindi tunay na sugo sa Ellen Goldwhite. Okay. Tanungan. Okay po, tanungan na po tayo. Okay. Sabi mo kanina, si Ellen White ay nagturo na sumunod sa ibang Diyos. Diba? Ito, sa Desire of Ages. Ngayon, may mababasa ka ba Page 77. dyan sa Desire of Ages na sinabi ni Mrs. White na si Michael ay Diyos? Itong sagot. Sige, papasahin daw niya. Oo. Pakipasa. Si Miguel But ay Michael, Christ your Prince. Ibig sabihin, si Miguel at si Kristo, iyon ang prinsipe. Iisa lang sila. Hindi kailanman si Kristo, ang Diyos sa Hebreo 2:16, naging anghel, kaya ibang Diyos to. Dapat Kaya, nakinig ka sa akin kanina. sa mga tweet, sa stand ko kanina. sa mga tweet, dyan sa iyong binasa, lumalabas ngayon na itinuturo ng mga Sabatista na si Jesus ay anghel lang. Ganun ba? Ang sagot ko ganito, hindi ko sinasabi ng lang, walang lang. Sabi ko, si Miguel at si Kristo, ipinalabas ko sa inyong libro, sa page 77 Desire of Ages, ang isa-isang prinsipe, si Kristo, pareho rin si Miguel, na wala sa Biblia. Dahil sa Hebreo 2:16, ang Biblia letra po letra, hindi kailanman naging anghel at Panginoon. Sa mga tuwid, hindi siya anghel lang. Hindi nga anghel. Ngayon, Hindi nga sa anghel. Biblia, Diyos nga eh. sa Biblia ba, ilan bang alam mong pakahulugan ng salitang anghel sa Biblia? Ito ang sagot. Merong ibang kahulugan, pero dito sa page 77, Miguel, Tatanungin kita ngayon, ano yung ibang ang pakahulugan pagkakahulugan sa pagiging anghel dito ayon kay Ellen Goldwhite, hindi pa ako natapos. Sige, sa page 77, si Miguel na anghel at si Kristo ay iisang prinsipe. Kalagayan yan eh. Ang tinatanong ko sa'yo, yung ibang kahulugan, sabi mo merong iba. Ano pa yung isang kahulugan ng salitang anghel sa Biblia? Ito ang sagot ko. Puro ka ito eh. Asan? Hindi na kasi nakikinig na ano Inuulit mo yung sagot mo kanina, hindi dapat yun eh. Ito ang sagot ko. Ano yung iba? Bukod sa Sinang-ayunan ko nga Michael. yung iba meron. Pero ang specific ko na contention, Hindi nga ito yung ang sinulat ni Ellen Goldwhite na si Yes, Kristo is Michael Archangel, Ay, the one prince. Halata ka dyan. Huwag kang umiwas sa ibang Halata ka mga dyan. pagkaanghel. Ito ang kay Ellen Goldwhite ko. Kaya nga, sabi mo may iba, bukod pa dyan. Sa mga bukod pa dyan sa binabasa mo. Ano pa yung bukod pa dyan na kahulugan ng anghel? Itong sagot. Hindi na yan substance to our debate because sa Ellen Goldwhite,
Ibang tanong. Next Di ba question. sa Biblia, pag sinabing anghel ay, ibig sabihin ay sinusugo, mensahero? Eto. Yes. Ayun! Why not? Pero ang pagkamensahe ng Kristo, hindi pagiging Tama Miguel ka, at Angel na tinuro nila Kaya nga. pahina sa Bethesda. Kaya nga. Isa rin Diyos, bulaan siya dito. Sa mga Mali, katuwid, ibang Diyos dito. Okay. Sa mga katuwid, ang Next messenger question. pala, ibig sabihin ng anghel, messenger. Si Jesus Pwede. Christ ba messenger o hindi? Etong sagot. Messenger. Yo. Hindi siya na messenger. Tama Si ka, Miguel Arcangel na sinasabi dito ni Ellen White, Sandali. ibang Diyos yan. Hindi kailanman siya naging Arcangel. Petriodos Israel. Last Sa mga question. katuwid, tinatanggap mo si Jesus pwedeng tawaging anghel. Dahil Etong messenger sagot. siya eh. Etong sagot. Oh. Hindi kailanman tinawag si Jesus sa Biblia letra por letra na anghel kahit sugo siya. At hindi kailanman naging Miguel Arcangel na tinatawag ni Mrs. Ellen Goldwyn. Si Mrs. Goldwyn pa nagtawag yan. Yan ang Kaya wala sa Ngayon, Biblia. Wala sa Biblia yan. Sige, iniiwasan mo yan eh. Ngayon, may mababasa ka ba? Sa Biblia. Next question. Okay, next question May please. mababasa ka ba? Kasi sabi mo, may binasa ka hindi pinapahintulot sa babae magturo at Yes. magpahala. May Mababasa ko. mababasa ka ba na si Ellen G. White ay aming punong ministro sa Seventh-day Adventist? Ito ang sagot. Wala akong mababasa. Yo! Punong nasa pero sa libro mo, pundador at religious leader. Anong religious leader? Hindi kailangan mangulo religious leader. Kaya nga. Hindi ko pinahintulutan ang Eh, ba't sabi babaeng mo, mangulo sa iglesia. Religious leader. Hindi, sabi mo, wala kang punong mababasa. ministro. Wala kang punong ministro. Ayun naman Pero po eh. religious leader ayon sa inyong libro. Ibig sabihin, bawal. Sinaluhat niya sa mga patutuo. tuwid, ibig mong sabihin, Next question. Ibig mong sabihin, si Mrs. Ellen G. White, Religious hindi mo leader. mababasa, hindi mo tinatanggap na siya ay Yes. punong ministro. Yes, hindi siya puno. Ayaw nyo. Pero Ayaw naman pala eh. sa libro nyo, religious Eh, leader, bakit sinasabi- bawal sa Biblia. Sa mga tuwid, nagbibintang ka dahil Bawal. hindi namin tinuturo na siya ay ating punong tagapamahala. Kapatid, hindi ako nabibintang, binabasa ko lang ang libro nyo. Tagapamahala siya. Ayan ang Binabasa sinasabi ko dito, Next religious question. leader. Next question. Ito po, sa unang Korinto 3 Gs, ang sabi dito ni Pedro ay ito. Sa unang Korinto 3 Gs, sabi ni Pablo, May founder na dyan. ito nga, babasahin ko nga sa iyo. Kayo rin, gusali ng Diyos ayon sa kaloob ng Diyos sa akin, ako ang naglagay ng pundasyon bilang mahusay na tagapagtayo. Pag nagtayo ka, hindi ba nag-founder yun? Ang sagot, ang inilagay, ang pundador, hindi yung naglagay. Dito. Hindi. Nilagay lang yan, hindi siya mismo. Sa inyo, one of the Wala founders, yun. kaisa-isa lamang sa Wala yun. Jose. Si Jesus, wala nang ibang Wala pundador. yun. Si Jesus lamang. Okay. Thank you very much. Thank you very much. Napakagaling. Dapat bumasa ka Michael the Angel. Hindi. Michael the Archangel. Ano ibig sabihin ng Michael the Archangel? Kaya may salitang arch, ibig sabihin ruler. Sa Greek, arche, ruler. Ruler ng mga anghel. Ang tanong, si Kristo ba hindi ruler ng mga anghel? Oh, kaya tinawag siyang Michael the Archangel. Hindi sa siya anghel. Siya'y nangunguna sa mga anghel. Ruler siya at sinusunod ng mga anghel. Kaya nga sa Hebreo 1:6, sabi gano'n, sambahin siya ng lahat ng mga anghel. Hindi nagpapasamba ang Diyos sa kapwa anghel. Kasi siya yung ruler. Mas mataas sa mga anghel. Ruler of angel eh. Mas mataas ang kalagay niya sa mga anghel. Kaya hindi ito ibang Diyos ang tinuturo ni Ellen G. White. Kaya nga ito, total, meron kanyang what people need to know. Meron kaming binabanggit niya na 27 fundamental belief. Doon sa 27 fundamental belief namin, I challenge you na ito na ang mga Seventh-day Adventists ay hindi naniniwala sa doktrina ng Trinidad. Kasi ang pinagkaisahan natin mga Katoliko at Seventh-day Adventists, yung doctrine of the Trinity. Kahit kayo, may mga scholars nyo, recognize nyo, Seventh-day Adventists, we believe in the doctrine of the Trinity. Pareho tayo ng definition dyan. So, kung pareho tayo ng definition sa doktrina ng Trinity, kung sa inyo si Jesus ay Diyos at tao, tunay na Diyos, tunay na tao, sa amin din, tunay na Diyos at tunay na tao. So, wala kang mababasa anghel ng si Jesus. Kaya yung sinasabi mo si Mrs. White nagturo, si Jesus ay ano lang, ay anghel. Wala pong patutuo yun. Hindi mo totoo yun. Binasa niya yun sa page 224 Eto, Brad, I will guide you. Basahin mo itong page 225. Kasabay lang yung binasa mo, 224, 225. Ito po ay yung tinatawag nating Spirit of Prophecy in the Seventh-day Adventist Church. Isa sa mga palatandaan ng pagiging propeta ay, sabi rito, number 3, the acknowledgement of Christ's incarnation. Sabi rito, Ellen White wrote extensively on the life of Christ, His
role as Lord and Savior, His atoning sacrifice at the cross, and His present intercessory ministry dominate her literary works. Her book, Desire of Ages, yung katulad yung binasa nila, has been acclaimed as one of the most spiritual treatises ever written on the life of Christ, while The Steps to Christ, her most widely distributed book, meron din kayo yan, has led millions to a deep relationship with Him. Her works clearly portray Christ as fully God and fully man. So yung Desire of Ages na binabasa nila, Steps to Christ, yung daw work niyang yun ay nire-recognize ni Mrs. White si Jesus Christ as fully God and fully man. Wala kang mababasa ritong fully man or fully, fully angel. Hindi. Sa mga pwede, yung kanya, paratang lang. Iba yung binasa, yun yung sinasabi ko na, iba yung binabasa niya, iba yung sinasabi niya. Para lang may masabi na mali. Hindi dapat ganun ang pag-aaral sa Biblia. Ayan, The Desire of Ages, one of the world's great classic on the life of Jesus Christ. Ito ay classic. Alam niyo ba ang epekto, ayon sa survey, ng pagbabasa ng Desire of Ages, ang mga tao lalong napapalapit kay Kristo, hindi bilang anghel. Sige nga, magtanong ka sa mga Seventh-day Adventists ngayon, kung sino dito nakabasa ng Desire of Ages na pagtapos basahin yun, sinamba si Kristo bilang anghel? Walang gano'n. Yun ay paratang mo na. Kaya kung ako'y pinababalik mo sa Katoliko, ikaw lang, imbitasyon ko sa iyo, pumunta ka rito at nang makilala mo kung sino si Mrs. White. Oo. Kaya yan ang masasabi natin na hindi natin na Ngayon, meron siya sinabi rito, yung founder, ito, page 224. Any person, sabi rito, the gift of prophecy was active in the ministry of Ellen G. White, one of the founders. Hindi sinabing the founders, hindi, one of the founder. Isa sa mga tagapagtayo. At sabi ko nga sa kanya, tignan niya doon sa libro, baka mamaya, pareho kasi kami ng libro dito sa aking aklat, small letter yung F. So, hindi ito isang titulo o isang mataas na karangalang title ni Mrs. White. Diyan sa libro mo, ay small letter F din. Kung ito'y capital letter F, ibig sabihin siya talaga ang nagtayo ng iglesia. Kandi ang sabi, one of the founders. At yan yung mababasa nga natin dito sa unang Korinto, 3 Gs. Ito, babasahin natin ngayon unang Korinto 3 Gs. Ano sabi ron? Dito sa Biblia nga, ang magandang balita Biblia, no? Na sinali ng Katoliko at Protestante. Ang sabi ganito, kayo rin ang gusali ng Diyos ayon sa kaloob ng Diyos sa akin. Ako ang naglagay ng pundasyon bilang mahusay na tagapagtayo. Tagapagtayo. O di, sa ibang translation, master builder. O pagka ikaw'y tagapagtayo, anong ginawa mo? Tinagtatag ka, nagtayo ka. Si Mrs. White, sinabing one of the founders sa ganitong katulad na paraan ni Pablo. Sapagkat sabi po dito sa Efeso 2:20, kung inyo pong babasahin, ay maliwanag kung sinasabi na ang pundasyon, ito yung matibay na pagtotoo natin Sa Efeso 2:20, ano sabi ron? Kayo'y itinayo rin naman sa saligan ng mga apostol at mga propeta na ang batong panlulukan ay si Kristo Jesus. Sa mga propeta ito, kasama si Mrs. White niya. Kaya hindi natin pwedeng walang bahala yan. Kaya mag-iingat ho kayo sa mga binabasa at sinasabi nila. Ano ho? Wala ho tayong pinagbabawal dyan. Ngayon, tinanong ko siya. Kasi sabi niya, si Mrs. White, parang lumalabas sa kanyang pangungusap, namumuno Porket nabasa na founder, namumuno. Ganun ba yun? Hindi ho. Dahil ho, ayon sa banal na kasulatan, yung binasa mo, na siya ay namumuno, hindi mo totoo dahil hamon ko nga sa'yo. May mababasa ka sa Biblia o sa aming mga referensya na itinuro namin si Mrs. White ay tinatawag